Magkahiwalay na nagpunta kanina sa General Santos City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pangungumusta nila sa mga biktima ng lindol, ang bise nagpasaring sa Pangulo. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Dumating ngayong araw si President Bongbong Marcos sa General Santos City. Personal niyang ininspeksyon ang St. Elizabeth Hospital na isa sa pinakanapuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kasama niya sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at DepEd Secretary Sunny Angara. Nagbigay ng direktiba ang Pangulo na i-prioritize ang structural assessment ng mga ospital at health facility para masiguro ang agarang pagbabalik ng mga pasyente. Matapos ang inspeksyon, pinangunahan niya ang pamimigay ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima nasawi ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila para sa tulong. Inanunsyo niya rin ang 100 million pesos na tulong sa General Santos City para maipaayos ang kanilang City Hall. Ganoon din ang suporta para sa mga infrastruktura na nasira sa Sarangani Province at South Cotabato. Bumisita rin ang Pangulo sa ilang mga paaralan. Personal niyang sinuri ang pinsala na dulot ng lindol at nakipag-usap sa mga guro. Kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Nauna nang inutos ng Pangulo ang whole of government approach o all-out response ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa lindol sa Mindanao. Gaya ni PBBM, nasa General Santos City rin kanina si Vice President Sara Duterte. Personal siyang nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Nauna nang nagpadala ng food truck ang OVP para sa mga frontliner na rumisponde sa gumuhong gusali sa barangay Kalumpang. Kanina nagkaroon ako ng pagkakataon na eksklusibong matanong si VP Sara tungkol sa iba pang issue. Kabilang na riyan ang kaguluhan sa Senado. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo. Kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Matipid naman ang tugon ni VP Sara tungkol sa issue ng quorum sa Senado. Gayon din sa kanyang impeachment case. Sabi lang niya, paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Umabot din sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao ang tulong mula sa Angat Buhay Foundation. Namahagi sila ng hot meals at inuming tubig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Kabilang rito ang mga evacuees sa Maasim, Sarangani at mga pasyente sa ilang ospital sa Jansan at South Cotabato. Si Senator Bongo bumisita rin sa mga lugar na napinsala ng lindol sakay ng motor na siya mismo ang nagmaneho. Namigay ng tulong sigo sa mga residente sa Malapatan, Sarangani. Namigay rin siya ng mga bola para sa mga bata. Nakirami din siya sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano, ibinahagi na nakarating na rin ang kanilang opisina sa Davao City, General Santos City at Sarangani para maghatid ng tulong. Samantala, isinusulong naman ni Senator Kiko Pangilinan ang karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief at rehabilitation efforts sa Mindanao. Inihain ni Pangilinan ang Senate Bill 2259 na humihiling ng karagdagang pondo para sa taong 2026 para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at suporta sa mga naapektuhan ng lindol. Ilan sa mga paglalaanan nito ang pondo para sa irigasyon at ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Mga school buildings, pagpapakabit ng kuryente, mga pasilidad sa mga paaralan, mga ospital at health facilities, pati na pagbili ng medical supplies.
Iminumungkahi rin ni Pangilinan ang pondo para sa mga lokal na health facilities, infrastruktura gaya ng mga tulay at kalsada, relocation sites at repair assistance, pagsasaayos ng mga paliparan, terminal at iba pang transportation facilities. At pondo para sa mga apektadong LGU na gagamitin sa pagsasaayos ng mga gusali, barangay facilities at community-based programs. Nauna nang sinabi ng mga senador sa Gatchalian Block na idodonate nila ang 1 buwan nilang sahod para sa mga nabiktima ng lindol. Inaasahan din ang kanilang pagbisita sa Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.